Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang Ehemplo over FEBC Radio at patuloy po tayong humihingi sa inyo ng inyong mga inputs. Pagka po mayroon kayong kakilala na isang ehemplo na gusto nyong ma-feature natin, abay sumulat lang po kayo sa amin sa over the email ehemplo@febc.org.ph at pwede rin po kayong mag-text sa amin. Lagay nyo lang ehemplo space ang inyong pangalan, contact number at i-text sa 2299. Balikan po natin ang ating guest sa araw na ito, Pocholo De Leon Gonzalez, The Voice Master. Pocholo, kanina sinasabi mo nga na ikay nagkaroon ng pagkakataon na umikot sa iba't ibang lugar dito sa Asia at nung nakaraang taon ay ikaw ang kinatawan ng bansa dun sa Asian Youth Leaders Training Program sa Beijing. Oh yeah. Yeah. What's that all about? That's 2011. 2010 okay. po. 2010. So what was that all about? Ito rin po ay isang gathering ng mga top youth advocate and leaders sa buong Southeast Asia. Okay. Pinili po ng Malacanang, ng Office of the President. Under niya po yung National Youth Commission, and I'm one of the lucky few na pinadala po. Okay. And para matutuhan po kung ano yung kultura ng China, ang kanilang gobyerno, kung paano tumatakbo yung ekonomiya nila. Oh, wow. And then yung kanina, yung sinasabi mo na ikaw yung parang sole representative ng Philippines o ng Asia? Actually, sa Asia Sa po. Asia, okay. Ang nangyari po nun, namili po sila ng mga top voiceover artists in Asia. And nagulat na lang po ako one day, biglang tumawag sa akin. In-email din po ako na I'm being invited to speak for that convention. And it's an international gathering, and for the first time in history, the Filipino voiceover artists were recognized in the world by the International Voiceover Convention. Okay. And dito sa gawain ito, lumalabas na yung pagiging voice-over talent ay hindi lang pala ito, it is a true profession that is actually respected worldwide. Yes, it is. Actually, in the US, the voice-over artist is the number one pong gustong maging ng mga tao. One of the top, profession. Sabi nga ni Chris Rock daw, I only speak for like an hour and I earn millions. And sila po yun, hindi po kami dito. And one of the best voiceover artists, si Don LaFontaine, one movie trailer niya is ang kanyang talent fee ay $1 million. Oh, wow, talaga naman. Pero mga iilan lang po yun doon. At ang kagandahan po sa pagiging voice artist ay hindi ka nakikita. And here in the Philippines, ang advocacy ko po kasi, actually, ang voice acting has been here before you were born po eh. Kasi ang radio naman, nandiyan na yan tagal before na, you were born. That's right. And you are also considered a voiceover artist. Basically, voice acting is a voice performance. It's a recorded voice performance by an unseen voice performer. Parang ganon. So talagang ang tumatakbo lang yung imahinasyon ng mga nakikinig sa boses mo. Tama po. Katulad ng mga radio drama niya. Ngayon, matanong ko muna. Kasi yung pinag-uusapan natin, karamihan nun ay mga magagandang pagkakataon na nabuksan sa'yo. Pero bilang isang batang-batang performer, batang-batang professional na nakapagsimula ng advocacy, ano mga pagsubok? Meron ka bang top of mind na maiisip na dinaanan mong pagsubok at paano mong naitaguyod yung pagsubok na yun? Alam nyo, araw-araw na ginawa ng Diyos ay pagsubok para sa akin. Sa totoo lang po, isa pong dahilan kung bakit ko po tinayo ang Creative Voices ay, number one, I want to promote voice acting as an art form. It's an art. Not just a career or just a racket or just a bread and butter. And I can say almost 99% of my fellow voiceover artists are, they focus on making it as their main thing. The main source of income. And I find it so difficult kasi it's a per project basis.
I entered this industry po kasi naniniwala ako na ang aking kakayahan ay isang sining. At ito ay isang sining na hindi pinapansin for the longest time. Yes. Ultimong ang mga taong gumagawa nito ay hindi siya tinuturing na isang sining. Talaga. So, ang tingin tuloy nung even yung mga kliyente, parang, Talent boses ka lang lang naman eh. Oo, Talent ka ganon. And I'm not a voice talent, sir. Gusto ko lang pong linawin. I'm a Okay. voice artist. Okay. So there's a okay. big difference between a voice talent and a a voice artist. Okay. I can do voiceover work for free. Aha. Trust me. I love doing this. This is my craft. Mag-usap tayo mamaya. This is my passion. This is my Mona Lisa. Okay. My masterpiece. So everything that I do is parang I put my heart and soul on it. So I'm the number 1 fan din po ng work ko. So basically, if you love what you're doing, money will follow. That's right. Dadating And at dadating. ako naniniwala po. And, everything happens for a reason. And I had this experience with one of the big networks there that, alam ko po magaling ako. Alam ko kaya ko siyang gawin. Pero bakit hindi ako doon? Hindi ako kinukuha. Kasi hindi ako member ng KKK. Ang ibig pong sabihin niya ay, kapamilya, kapuso, kapatid. Literal po yan. Kung hindi ka kapamilya kung hindi po kayo member ng pamilya, ay parang mahirap pong pasukin. Kasi ang nangyayari, sila-sila na lang. And sa experience ko po, ang kagandahan po, bata po ako nagsimula. Naranasan ko po ma-meet yung ilang mga kabataan na katulad ko, nangangarap maging voice-over artist. Ang pangarap ko lang po talaga ay marinig ang boses ko sa radyo. Yun lang. Ganon kasimple, ganon kadali. At alam nyo, ang Diyos ay may paraan po yan eh. Marami pong humarang sa akin. Ay, hindi yan magaling. May habang yan. Naku, wala yan. Lahat na, sabi ko, well, I don't need you guys. I just need God and myself na, Lord, just lead me the way and I'll follow. I believe, kayang-kaya ko to. Tulungan niyo po ako. And pinakita niya, marami pong tumatawag, paano po maging voice artist o dubber? Tapos mag-submit ka lang ng resume mo. Hindi po ganun yung kalakaran. So sabi ko, I think this is the best time for me to learn more and go out and go to the States. 9 years ago, I went to the US to learn the art of voice acting. And when I went back, I created my own company. Itong matanong ko, ano ang pinaka-importanting value na kailangan meron ka kung papasukin mo yung larangan ng voice artistry? Value. Basically, number 1 po ay mahal mo ang ginagawa mo. Ayun. You love what you're doing, you love your craft, you believe in yourself that, whatever happens, kahit magutom ka, gagawin mo yan. Kasi mahal mo siya eh. Tapos one day, magugulat ka na lang, wow, nare-recognize ka na. Kasi yung pinagdaanan mo, maraming susuko eh. Yung paniniwala lang na there will come a time that everything will change. Nandun po sa puso kong yan. And yung tiyaga, number 1 yan. Kasi ako, I have a lot of opportunities abroad. And even UN itself is getting become part of them. Pero, well, I want to become an ambassador. Pero sabi ko, nasa US na po ako eh. Ang dami kong opportunities dito. Ba't kailangan kong bumalik? Kasi naniniwala ako may kailangan akong gawin. Meron akong mission sa Pilipinas. At ang mission yon ay palaganapin ang voice acting bilang isang sining. Pangalawa, i-develop ang mga bagong mga henerasyon ng mga voice artists sa pamamagitan ng pagtuturo. At doon po pumasok ang aking kauna-unahang school for voice acting. Now, I want to go there, no? Dahil alam ko may mga kasama ka ngayon sa atin, ano? At gusto ko rin silang makausap. Itong sinimula mong Voices, yung Voices, Voice of Creativity. Ito ba yung grupo na yon na nagtuturo? Basically, sir, nagsimula po ang lahat sa Creative Voices. Ang goal ko sa Creative Voices is to make the Philippines the center of voiceover excellence in Asia. Sa Asia pa lang po. Kasi naniniwala po ako na ang mga Pilipino po ay may kakayahan. Kaya nga po nasa sentro po natin nasa Pilipinas po ang pinakamalaking call center dahil mahusay po tayo sa English at sa komunikasyon. That's right. So ngayon po, sabi ko, ba't hindi ang voice acting? At pag nakikinig ka naman ng radyo, katulad ng boses niyo, sir, pag nag-English kayo, Diyos ko, hindi ko akalain, Pilipino po pala kayo. Diba? Parang pag kayo nag-voice over, talagang Americanized. And actually, doon ko po kayo isa sa mga hinahangaan. At ngayon po, ay naniniwala ako na mga
voiceover artist po ay maraming magagawa. Oy, maganda ipakilala mo naman sa atin yung ilang mga kasamahan mo dito sa voice acting na ito. Ayan, kasama ko po sila, Sir Dan, dahil sila po ang isa sa mga kasama ko sa Creative Voices. Meron po kaming grupo na tinawag na Society of Young Voice Artists of the Philippines. Sila po yung mga graduates ng Philippine Center for Voice Acting. Yan po yung aking school for voice acting na almost 8 years na rin pong nagraran at mahigit 800 na po ang naging graduates ko. At hindi nyo po na itatanong, ilan po sa mga radio drama talent yung bago dito ay galing sa akin. At salamat po sa kay Sir Joe at tinanggap sila bilang radio drama talent. Si Manilyn Abanyo po yun. Iyon. So sige nga, I'd like to pakilala mo nga sa akin yung mga mga kasamahan dito para naman mapakinggan naman natin sila. Nandito po yung mga kasama ko sa aking grupo na tinawag naming The League of Extraordinary Voice Artists. Kasi ito po yung mga advocate ng voice acting bilang isang sining or art. Makasama po natin si Bob Kilapio, or also known as the voice of some of cinemas. Okay. So, si Bob Kilapio. Siya po yung maririnig ninyo sa mga sinihan bago manood ng sine. Iyon. Sige nga. Bob, magandang araw sa iyo. Magandang araw po, sir. Magandang araw. At thank you for inviting us here. Sampulan mo nga ako ng nasa sine. Good day to all our valued movie patrons. For your safety and convenience, here are a few reminders. Ayun. Ayan naman pala si Bob. Sino pa ang kasama natin dito na nagboboses din? Ayan. Kasama rin po natin dito si Cornelius Bazcara. Okay. Isa po siyang voice artist. Marami lang po mga computer games ang ginawa ng tao ito. Okay. Si Cornelius. Ayan. So, magandang umaga sa inyong lahat at sa mga nakikinig dyan ngayon. Yes, so ano naman ang boses na ginagawa mo sa games naman ito? Yes, meron kaming ginawa just last month na yun nga, it's a computer game and we've done soldier voice like fire in the hole. Okay. Show me your grenade. Throw a grenade gun. Mga ganon. Okay. So, we've done soldier voices sa computer So, games. kasama rin pala yun mga ginagawa mo, So, gumagawa kayo ng mga soldier voices. Yes. Yan. Computer games. Si Bob naman, Bob, yung ginagawa mo, puro lang sa, just in the movies or what other things do you do? Almost everything na po. Dubbing, cartoons, Koreans, AVPs, audio video presentation, reminders na nga po at kung ano-ano pa. Ayan. So that's Bob and then that's Cornelius and pareho kayong kasama ni Pocholo. Yes. Sir, mga students ko po sila before, mga alumni. Okay. Ngayon, meron pa tayong isang kasama. Sino naman itong foreigner? This guy's from the land of, what do you call your land? I call it London, England. Oh, London. Okay. He's from London. His name is Chris Paris. Chris. Yes, hi, good morning, po. Your name is Chris Paris. Paris, with an E. P-E. Paris. Okay. And marunong ka managalog? Marunong. Ayan naman pala. Okay. Marunong naman pala managalog ito. Ano naman ang ginagawa mo? Me, ako ng newbie. Okay. You're the newbie. I'm the newbie. I'm the apprentice. Okay. So I am learning my trade today. This is all part of the learning process. And what brings you to the Philippines? Noon pa ng asawa ko. Okay. Kinasal kami sa London and then bumalik siya dito and then nag-iisip ko, nag-holiday ako dito noon 1999 and tuloy pa rin ako. Bumalik ako dito sa April noon 2000. Okay. Ngayon, permanent resident ako dito. And the rest, they say, is history. So itong sa ginagawa mo, so ngayon ito meron kang mga apprentice sa Pocholo and at the same time ay ginagamit mo rin ba sila dun sa iyong mga motivational talks? Yan, kasama mo rin ba sila? Yes sir, actually nitong linggo lang, nasa Batangas po kami. At talagang binibigyan ko po sila ng pagkakataon na makapag-share din. And eventually, they will become motivational speakers then. Okay. So talagang talagang the voice acting and the voice artistry is simply a platform. One, of course,
pwedeng kabuhayan, Yes, sir. but then the other one is to, sabi mo nga, kailangan lagyan ng laman. Hindi lang to entertainment. Tama po yan. Now, Bob, I'd like to ask you, what gets you into this work of artistry ng voice act? Bakit mo ito pinasok? Well, nung bata-bata pa po ako noon, siguro 13, napakasimple, kagaya ni Pucholo. Na gusto ko lang marinig yung boses ko sa sa radyo din, which I did. 18 years old na papasok ako sa isang FM radio station naman sa Lucena ito, sa probinsya. After noon, nagkaroon po ng konting pahinga, pero parang yung hila ng radio ang gusto kong balikan. That's right. So, nag-research ako sa internet. Nakaisa-isa nang lumabas yung Creative Voices Productions, and then I met him, and then yun na nga. Ngayon, magkasama na kami. Kasi before po, when I was in abroad, pinapanood ko siya sa YouTube, sa mga internet. Sabi ko, kailangan makausap ko tong taong. Si Cornelius, how did you get into this? When I was in high school, so I was watching yung mga recording sessions, of course, from the States, Western side. So from then on, I became interested in voice acting. Now, in 2010, sometime in October, nag-launch si Sir Pucholo ng isang voice acting competition. Okay. And long story short, I shared the prize of having a workshop with another. Ngayon, from then on, tuloy-tuloy na siya naging voice acting. But the real thing that drives me to do this is to unleash emotions. Masarap mag-unleash ng emotions. Mas lalo pag napunta sa akin kontrabida. Ang sarap maging kontrabida. Actually, sinasabi nga nila, no, even the Pucholo, even the mga foreign artists, no, when they start to do animation, kunwari when they voice it, tuwan-tuwa sila kasi they can get out of themselves. Yes. Di ba, lumalabas talaga sila. You become somebody else. You transform. Now, I'd like to ask Chris. Chris, what got you into voice acting and the creative voices? Well, to cut a long story short, I dreamt of doing this about 35, 40 years ago when I was a young man and never got round to it. And I woke up about a year ago and I said to myself, these are things I want to do before I die. I want to follow my dreams. That's a bucket list, And, part of the bucket list. Part of the bucket list, and this is it. I Googled voice artists, and there was only one name on the Google list, so I thought, this is it. I sent him an email, and they contacted me back again, and we've been firm friends ever since. Has there been a project that you've been on that people might be familiar with? Not at the moment. Not at the moment. I'm truly an a apprentice. newbie. I'm truly an apprentice. I'm learning my craft at the moment. Okay, ang kausap po natin ay si Pucholo Gonzales at ang kanyang mga kasamahan po dito sa Voice of Creativity at yan po yung kanyang mga naging estudyante. Ngayon, Pucholo, as we come to a close in this particular segment, siguro para dun sa mga nakikinig, no, na gusto ko ring marinig yung sarili ko sa radyo o so kung naman, na hindi lang siya magiging trabaho. No? Paano nila sisimulan to? Actually, sa totoo lang po, mahirap siyang isipin na kaya mo nga papasukin ng isang bagay dahil kailangan mong kumita. At yan po ay naniniwala ako na sa kumbaga mindset ng isang tao. Ako po, sa lahat po ng ginagawa ko, I put my heart first to things that I do. And then eventually, siyempre, kailangan may skills and talent ka na. Number one, you should know yourself. Hindi ka naman pwedeng pumasok kung alam mo namang... Hindi mo alam kung anong kakayanan mo. Yung ganito, pwede naman, pwede kang bigyan ng pagkakataon pero hindi ko alam kung saan. Pwede sa ibang istasyon. Yun yung boses. Pero ako po, naniniwala, lahat po ng may boses ay matuturuan. Nasa sayo na lang yon kung gaano katagal o baano mo sisimulan. Pero dito po sa Pilipinas, ang pagpasok po sa voice acting industry ay marami pong paraan. Unang-una siguro mag-aral ka ng broadcasting sa mga school po katulad ng UP. Okay. May broadcasting po doon o sa iba't ibang mga school. Pero hindi rin po kasi ganun kadali pumasok. Hindi, tsaka it's a specialty work eh. So, pwedeng ang background mo, communications, pwedeng broadcast communications, and then papasok ka ngayon sa parang specialized field. Yes, sir. No, na lalaruin mo na yung boses mo kung paano mong gagawin. Ang kausap po natin ay si Pucholo Gonzales at kayo po ay nakikinig dito sa ating palatuntunang
Ehemplo over FEBC Radio sa aming pagbabalik. Nako, konting-konti na lang hong oras pagka ganitong nag-e-enjoy. Nako, tatanungin po natin paano nga ba maging isang ehemplo sa panahon natin ngayon? Nako, lalong-lalo na po para sa ating mga kabataan. Keep it here sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating programang Ehemplo dito sa FEBC Radio. Kasama po natin si Pocholo Gonzales, isang voice artist na, I stand corrected, hindi ho voice talent, voice artist dahil ito ay isang uri ng sining. Pocholo, yan lagi namin tinatanong dito sa ating palatuntunan dahil maraming mga nakikinig at katulad mo nga, mayroong kang tinitingala, Joe Plasiego, Jose Rizal, no, sa kanilang buhay. Ngayon, may nakikinig, baka, gusto ko rin yon. Ikaw, Pocholo, paano ba maging isang ehemplo sa ating panahon ngayon? Naniniwala po ako na ang bawat tao ay may kakayahan na sa kanya lang. Mm-hmm. At ang mga yun ay kailangang ilabas sa pamamagitan ng pag-hone nito, pag-develop pa. At wag mong sarilinin ito. I-share mo kung anong meron sa'yo. Dahil balang araw, lahat ng yan ay mawawala. At least kapag wala ka na sa panahon na yon, may magsasabi na, oy, alam mo, si Pocholo Gonzales ang nagturo sa akin ito. Mm-hmm. At balang araw, yung taong yun ay ma-share niya rin so you sa pass mga it susunod on na henerasyon. Patulad Patulad ng ginawa ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Yeah. Si Cornelius nga, tanungin ko, Cornelius, ikaw, ano ang thoughts mo sa pagiging isang ehemplo? First and foremost, kagaya na sabi ni Sir Pocholo, you have a skill. Mm-hmm. You have a talent na kailangang i-share mo din sa mundo, sa bawat ibang tao na pwede mo makasalamuha sa buhay. Because kapag ginagawa mo siya, it's really a gratifying feeling. Mm-hmm. It's not only helping other people, but it's also uplifting to you. Para sa'yo. Yes. You're doing something great. You're already doing something great, but there's something greater that you're sharing to others. And that in itself is an uplifting talent in its own right. Okay, I'd like to ask Chris. Chris, how do you think somebody can be a good role model today? Well, by doing exactly what Pocholo Gonzales does. He is an excellent role model. He practices what he preaches, and he says what he does. And for me, he's now my new role model. Okay. Really, because the way he does things, he shares an awful lot. He creates new voices, new talents, and encourages you. He encourages me. Yes, automatically. He gives me enthusiasm to carry on learning and my craft, and I'm on a voyage of discovery, and he's going to be teaching me all the way, and it's going to be a fantastic journey. Wow. Yeah. Okay. Bob, ikaw, paano ba maging ehemplo sa panahon natin ngayon? Okay, kagaya nga po ng nabanggit ni Mr. Pocholo Gonzales. Kagaya ko, medyo limited ang resources. Kung ano mang galing kang family background or nakapag-aral man o hindi, siguro yung puso, kailangan sundin yung puso. And if you have heart, walang imposible. Okay. If you have heart, walang imposible. That's well said. Nako, Pocholo, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin dito sa Ehemplo at mukhang naging ehemplo ka na dito sa mga taong ito. At sana naman pati rin po sa ating mga tagapakinig ay kayo po ay na-encourage dito sa ating guest ngayon, si Pocholo Gonzales, na ang paggamit ng inyong tinig, ang paggamit ng inyong boses ay hindi sinasarili. Ito ay binibigay sa ibang tao upang hindi lang sila ma-entertain, kung hindi sila ay ma-encourage at matulungan sa kanilang gawain. Sa ngayon po, dahil nga puro mga magagaling magboses ito sasabihin kong hihilingin ko silang magpaalam sa inyo dun sa mga boses na kilalang kilala sila. Ayan, ako nga pala si Cyborg Kuro-chan. Nais kong magpasalamat sa inyo, ha? Salamat sa pakikinig.
All right, thank you for listening. This is Soldier B, and I'd like to say fire in the hole! Thank you for listening to our program. Thank you again for listening to our program. Iyan ha. Nako, maraming salamat ha. Yan po ang mga talents at creative artists ng Creative Voices ni Pocholo De Leon Gonzales. At para po sa ating mga tagapakinig, kung meron po kayong mga kakilala na mga ehemplo na maaari nating ma-feature, nako, tawagan niyo po kami at i-text kami sa 2299. Ilagay niyo lang ehemplo space ang inyong pangalan, ang inyong contact,